address, and contact number. Tapos kung gusto naman natin i-edit ang iya information, click lang natin na pencil icon. Kunyari, baguhin natin ini na junior, gawin natin senior. And then, gawin natin Batangas ini. So, update natin siya. So, dito sa password, if iwan mo na siya na blanco, pag di mo siya ginbutangan, mare-retain ang luma na password sa user. Kumbaga, dili magbabago. If butangan mo naman siya, mag-update ang password sa account nini na student nini. So for example, nalimot ang estudyante sa iya password, pwedeng i-update ng admin para mabalyuan at ma-update ang iya password. So once na nagawa na natin ang mga changes na kailangan natin gawin, submit lang natin. Then magkakaroon kita ng indicator na successful ang update. Yan. Kung makikita natin dito, yan. Naging senior na siya. Senior. Then, paging kita natin sa address, yan. Ang province Batangas. Then, sa delete naman, pag click mo ang delete button, may malabas na prompt if confirmation ba kung sure ka ba na gusto mong i-delete ang user na ini. So, pag confirm natin yun siya, madidelete na ang user. So, confirm. Yan, malabas na siya. Data successfully deleted and mag-update ang ating table. Then, sa LTS naman, same lang ang process, same lang ang idea. Then, pwede mo rin din siya i-collapse. Collapsible din na siya. Undo, parehas lang. Then, hindi naman kita sa grading system. Pag in-click mo yung grading system, ini ang unang makikita. So, meron kitang report button, grading sheet, then meron kitang search bar. Dito sa grading system, ining mga red, indicated na siya na failed, or pag green naman, indication na passed. So, pag first semester pa lang may grade, hindi pa siya magka-calculate. Pero pag one of this semester ay meron INC or incomplete or drop, automatic failed na ito na magma-mark na siya as failed. For example, mag-add kita sa bagong natin estudyante. So, registration, then pila pa natin ito. Ating number 57911 57911 submit. So, meron kitang bagong estudyante. At sa grading system, makikita natin dito siya pag wala pang grades, ibig sabihin ano pa siya, kulay gray ang iya mark. Ibig sabihin wala pa siyang grades. If naman gusto natin siyang butangan sa grades, punta lang tayo dito sa grading sheet. Click lang natin yung grading sheet. Then makikita na natin ang tanan na data. So makikita natin dito ang ating bagong user ay wala pa siyang grade. Na pag binutang natin ang first sem lang, then update grade, hindi pa siya magka-calculate kung pass ba siya or fail. But kapag nilagyan naman din siya ng INC, automatic failed na ito siya na failed na ang iya remarks. Same lang sa drop, kung drop ang student. Pag drop ang gimbutang natin dito, fail na dahil ng mga labas. Then, explain ko lang andito sa grading sheet, pwede tayo mag-filter if ever na. Siyempre, pag sobrang dami ng estudyante, pwede natin i-filter lang by year, first to fourth year, and by college, like agriculture, science and art. Kunyari, i-filter natin ang tanan na agriculture students. Yan.
malabas na siya doon. Tapos pwede natin i-update ang grade. Kunyari, nag-comply na. Update. Yan, magiging 90 na siya. Then, ini siya, um, automatic niya gina-calculate once na ginbutangan mo sa value ang first and second sem. For example, diba, ini siya, butangan natin ng second sem, 90 man. Yan, automatic magmamark na siya as pass. Then, pwede man din kita mag-search. Like, search natin ang pangalan. Yan. Yan, mapifilter niya kung sino ang mga estudyante na may balance sa full name nila. So, next naman ay ang report. Kung gusto natin mag-print ng reports, hindi kita pupunta sa report. Reports. Ini sa reports, ini siya ng grades. Ini sa file name, ini ang magiging pangalan ng file if ever na i-save mo siya sa iyong computer. For example, sample agriculture culture students grade first semester. Yan, same lang natin sa oh, same lang natin dito sa report title. Ito ang ma-appear sa aton report. Yan. Agriculture student grades first semester. Daily natin kayang i-filter ang first or second semester. Bali ini siya ay duwa na sem ang i-filter. Next today, pwede kita magpili kung tanan ba na course, tanan ba na college, or tanan din na year level. So this time, filter lang natin ay tanan na agriculture. Then today, pipili kita kung CWTS or LTS students. And generate. Yan. Then makikita natin dito ang report. So ini siya ang report title na sinasabi ko. Yan. It's a PDF file. Makikita natin dyan. Meron kitang first semester, second semester, and remarks. So, pwede mo siyang i-download. Download din na siya. Ini ang file name na sinasabi ko. Pwede mo siya i-save sa iyong computer or pwede mo siyang i-print. Yan, dito. Then, next naman ay sa CWTS and LTS grading sheet, same lang sila ng logic. Parehas lang din ang ginagawa. Din naman sa reports. Sa reports, didian and 20 columns. Pwede mo i-print ang 20 columns. So, same lang. Report file name, then report title. Nyari, sample report. Tapos, tanan man. Tapos, kung tanan na CWTS student, mag-generate natin yun siya. Ini ang 20 columns. So, ini ang ilalabasan niya. Ini ang report ng 20 columns. Then, same lang, pwede mo i-print and pwede mo i-download direkta. Then, didi naman sa aton NSTP data fields, didi ang aton 20 columns mismo. Yan, 20 columns. Pwede mag-search ng student. Yan. So, ini siya ay collapsible. Ng aton sidebar, collapsible na siya. Ini didi ang logout button ng admin. Then, this web application is fully um,
fully responsive. So if even if we change the screen size, mag-a-adapt siya. Yan. Nag-a-adapt siya dahil like that. Yan. Nag-a-adapt siya. Then, ang language na ginamit ay PHP para sa server side, and ang database ay MySQL. Then, ang ating server ay SAMP since local host. And ang atong CSS framework na ginamit ay Bootstrap 5 and logout. So, didi, once na nag-logout ng user, di niya pwede ma-access ang page kung na may search hindi. Automatic i-redirect siya dito sa Latin form. Kunyari, try ng user na i-access ang admin dashboard nang hindi naglalagin. Automatic i-redirect siya dito sa login page. So, yun lang na.